po natin si Joka. Siya magbigay sa atin ng mensahe. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Totoo po na nakakakaba. Lamig ng kamay ko ngayon. Pero salamat po sa Panginoon na tunay nga po yung awitin, I know the God of miracle. Ang Diyos ay isang Diyos ng milagro. God cannot perform a miracle without impossible things. Kaya kapag merong impossible things na nangyayari po sa ating buhay, thanks be to God because He wants to perform miracle in your life. Amen? So hindi na po tayo magtatagal. Just open our Bible in Book of Judges, chapter 6. Judges chapter 6, verse number... Simulan po natin in verse number 10. Verse number 10 hanggang verse number 16. Judges chapter 6, verse number 10 hanggang 16. Judges, yan po ay page 372 sa aking Bible. Amen. Are you there? Amen? So, sabay-sabay po nating basahin. Wala na po tayong responsive reading. Pero sabay-sabay na lang po natin babasahin ito. In verse number 10, ready now, read. And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but ye have not obeyed my voice. And there came an angel of the Lord, and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite and his son. Gideon threshed wheat the winepress to hid it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared unto him, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles, which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of Midianites. And the Lord looked upon him, and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of Midianites. Have not I seen thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. Amen. So the title of our message this evening is Overcoming Your Overthinking. How to overcome our overthinking. So mamaya after ng prayer, pag-uusapan po natin ang bagay po na yan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na muli na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapaghayag ng salita ng Diyos at mapapurihan po kayo, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-aawitan, aming pakikinig ng salita, at salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo na nagtipon ngayong gabi upang kayo po'y purihin at sambahin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So makikita natin po sa verse na ito ay si Gideon ay parang isang taong naging overthinker. No? Noong panahon po na pinapahirapan ng mga Midianites ang Israel, no, si Gideon that time is an ordinary man. Kaya nga sabi niya, ako'y pinakamahirap lamang. No, ito lang yung aking ginagawa. No? Si Gideon ay isang ordinaryong lalaki na natatakot. No? Siya ay nagtatago sa trigo ng ubasan upang hindi siya makita ng kaaway.
So, yan si Gideon. Siya ay takot, siya ay nag-overthink. Kaya nga ito, sabi niya po dito, in verse number 11, and there came an angel of the Lord and sat under the oak, which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abizerite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hid it from Midianites. Nagtatago. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? Kung ang Diyos ay nasa akin, bakit parang pinapabayaan ako ng Diyos? Merong kaisipan si Gideon na higit sa hindi naman dapat isipin. No? Kung totoo nga naman na sa kanya ang Diyos, sa mga pilosopiyang mga pamamaraan, bakit daw siya pinabayaan ng Diyos? No, and the angel of the Lord appeared unto him, said, If the Lord is with thee, thou mighty man of the valor. And Gideon said, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all befallen us? Where be all his miracles? Nasaan na yung kanyang mga miracles, which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? No? Kaya nga po, si Gideon ay punong-puno ng question sa Diyos. So alam po natin, si Gideon ay ginamit ng Diyos para lumaban sa mga Midianites. Sila'y lumaban gamit ang 32,000 of soldiers. Laban sa 135,000. Tama po, no? 135,000 versus 32,000. At inutos ng Panginoon kay Gideon, si Gideon ay na-empowered na kasi sabi sa kanya, The Lord is with thee. At sabi ng Diyos kay Gideon, Gideon, harapin mo ang 32,000 na sundalo at lahat ng mga duwag ay umuwi. Lahat ng duwag umuwi. Ang umuwi ay 10,000. Tama po, ano? 22,000. Tama, 22,000 ang umuwi. Ilan na lang ang natira? 10,000. Ang daming takot sa panahon ni Gideon. Hindi kaya ng 32,000 ang 135,000. Pero sabi ng Diyos, lahat ng duwag dyan sa 32,000, Gideon, pauin mo. Sa pagpinagana ni Gideon yung kanyang flesh, kanyang pag-iisip, hindi siya nagtiwala sa Diyos. Panginoon, 32,000 na lang ang sundalo ko. Babawasan pa ng mga takot. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, Gideon, lahat ng takot umuwi. Umuwi ang 22,000. So natira ay 10,000 na lang, 10,000. Madami pa rin sa paningin ng Diyos, pero sa paningin ni Gideon, 135,000 versus 10,000. Lalong lugi. May utos na naman ng Diyos, Gideon, dyan sa 10,000 na yan, pumunta kayo sa ilog at painumin mo sila sa ilog. Lahat ng umiinom na parang aso, big sabihin, nakadikit yung kanilang bibig dun sa ilog. Lahat ng ganyan uminom, pauwiin mo. And then, yun na, nag-ano na sila, uminom na sila sa kanilang kalaban. Uminom sa kalaban. Uminom na sila doon sa ilog. No? Pagkainom nila doon sa ilog, ang sarap ng tubig. Yung iba, inom aso. Tapos, yung iba, uminom gamit yung kanilang kamay, sinalok at uminom. Sabi ng Diyos, lahat ng umiinom gamit yung kanilang bibig. Bibig naman talaga ginagamit sa pag-inom. Ano pa ba? Lahat ng umiinom na parang aso,
Pauwiin mo. Meron na namang papauwiin. Sabi, lahat ng uminom ng aso umuwi. At ang natira ay 300 soldiers. 300 soldiers. Against 135,000 soldiers of Midianites. Brother AJ, tingin mo mananalo yon? Punta tayo sa storya. At nandito na sila sa time na sila ay makikipaglaban na sa Midianites. Ready na yung kanilang yung mga kalaban, ready na yung kanilang mga equipments. At ang pinrepare ng Panginoon sa kanila, Gideon, mag-prepare ka ng trompeta, sulo at banga. Pambira, yung piniprepare ng 135,000 ay mga espada, meron pa silang mga ano. Tapos yung papaprepare sa akin ng Panginoon, sulo, banga at torotot. Anong laban nito? Pero sinunod ni Gideon ang Panginoon. Nakita nyo po, no, sa unang pagkakataon, si Gideon ay nag-overthink sa pwede mangyari, pero sinunod niya lang ang Panginoon. Minsan sa tao, ganun eh. Kapag merong sinabi ang Diyos, totoo ba yung sinabi ng Diyos sa bagay na ito? Totoo bang mangyayari ang bagay na ito? Parang pinapabayaan na nga tayo ng Diyos. Minsan, tayo ay nahihiga na sa higaan at time na dapat ng ating pagtulog, pero yung ating mga mata ay kung saan-saan pa nakakarating. Tinitignan mo yung butiki doon sa taas. Ano kayang ano niyan? Nag-overthink ka na ibang bagay. Eto, may mga butiki. Ano kaya ang kakainin namin bukas? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Siguro ganito na ako. Siguro ganyan na ako. Napansin nyo yung conversation ni Gideon doon sa anghel? Isa lamang akong dukha. Isa lamang akong galing sa mahirap na pamilya. Sino ako para lumaban dyan? Kaya nga po, tinulungan si Gideon ng salita ng Diyos upang malampasan niya yung kanyang overthinking. At kahit yung maliit na bata ay kayang mag-overthink. Di ba marami silang tanong? Sabi ni Jael, bakit hinahabol tayo ng ulap? Bakit hinahabol tayo ng buwan? Bakit sumusunod sa atin yung buwan? No? Sige, paano nyo i-explain kay Jael yung bagay na yan? No? Kaya nga po minsan tayo ay nag-overthink. Tayo ay hindi na natin maisip yung mga bagay dahil sa mga overthinking na nangyayari sa atin. Iniisip natin finances, iniisip natin yung ating sakit. Mas masakit yung dito ko, ano kaya ang meron dito? Kaya nga po, number 1, how to overcome or overcoming our overthinking. Number 1, tune into God's voice. Let us tune into God's voice. Boses pa ba ng Diyos yung ating naririnig? Kasi ang pakikinig ay minsan sa utak natin eh. Nakakarinig tayo sa utak natin eh. Pag nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi naman dapat isipin, naririnig ng ating utak. Gideon, mahina ka. Gideon, wala kang laban dyan. Gideon, isa ka lamang dukha. Ano pa nangyayari? Pinanghihinaan tayo ng loob at alam niyo po, no, napaka makapangyarihan ng isipan. Sabi sa Proverbs, ano mang iniisip mo, magiging yun ka. Napaka makapangyarihan ng pag-iisip. Inisip mo na meron kang ganito, posibilidad na mangyari ang mga bagay na yan. Kaya nga, mga kapatid, tune into God's voice. Stop listening to your fear and your doubts. If you believe that God is powerful, God is powerful. If you believe that God will answer your prayer, God will answer your prayers. Stop listening to your fear and doubts. Hayaan mo, huwag ka makinig sa mga fear and doubts na nangyayari sa ating buhay. Bakit po? Not every voice is from God. Hindi lahat ng boses ay sa Diyos. Hindi lamang sa isipan, kundi sa mga taong nakakasalamuhan natin. Sa ating napapakinggan. The more na marami kang napapakinggan na negatibo, the more na nag-activate yung negative na pag-iisip.
may napakinggan kang negatibo. Yun din yung isip mo. Baka ganito din. Baka ganun din ako. That's the power of mind. Kung ano yung nilalabas na words, papasok sa isip mo, makaka-apekto sa'yo. Kaya nga po, not every voice is from God. Kaya nga in 1 John chapter 4 verse 1, ang sabi po ng Bible, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Huwag mong paniwalaan lahat. Huwag mong paniwalaan sometimes yung ating sarili. Dahil yung ating sarili mapandaya. Sabi ni Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Who can know it? Do not trust your heart. Huwag nating pagkatiwalaan yung ating puso. Hindi lahat ng sinasabi ng ating puso ay totoo. Mamaya mag-overthink ka na naman sa iyong higaan. Nag-iisip ka na naman sa iyong higaan at hanggang hindi ka na makatulog. Not every voice is from God. Believe not every spirit. Even yourself, sometimes, kung negatibo yung sinasabi ng sarili mo sa sarili natin, sa sarili mo rin, hindi dapat natin paniwalaan agad. Tayo dapat ay magtiwala sa Diyos. Fear not. Kaya nga po, letter B, the truth set you free from mental bondage. Alam niyo po, pag ikaw ay nag-overthink, at pag ikaw ay nag-overthink, pupunta ka na sa iyong anxiety, pupunta ka na sa depression. At maapektuhan ang iyong mental health. Dito naglalaban lahat sa isipan. Isipin niyo kung gaano binaba ni Gideon yung kanyang tingin sa kanyang sarili. Paano ko lalaban dyan sa Midianites? Ganito lang ako. That's the power of mind. Kaya sabi sa Proverbs 4, what he thinketh in his heart, so is he. Isip ka ng isip ng negatibong bagay, hanggang yung negatibong bagay, mangyari na talaga sa'yo. Kaya nga, do not listen to every voice. And the truths set us free from mental bondage. And what is the truth? The Word of God is the truth. Trust the Lord. Trust His sayings. In John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Do you want to take care of your mental health? Trust God. Do not overthink. Overcome your overthinking. No? Kaya nga kapag narinig na natin, ano lang yung boses na totoo? Pag narinig na natin ang boses ng Diyos, kasi ang katotohanan lang naman na totoo ay boses ng Diyos Kaya nga po, when you hear the voice of God, you hear God most clearly when you're still. Mas maririnig mo ang boses ng Diyos kung ikaw ay nananatiling kalmado. At hindi ka natataranta. Hindi mo maririnig ang boses ng Diyos kung ikaw ay aligaga. Bakit? Yung isip mo, hinahadlangan yung gusto ng Diyos sabihin sa'yo. Kaya hindi natin ma-overcome yung overthinking natin dahil hinahayaan natin na maglaro sa isipan natin ang mga bagay na hindi naman dapat iniisip. You hear God most clearly when you're still. Kaya nga po in Psalms chapter 46 verse 10, the Bible says, be still and know that I am your God. Yung mga disciples ng Panginoon, nung sila ay nasa barko, nasa ship, ano po nangyari? Dumating yung malakas na alon. Remember, kasama nila yung Panginoong Hesus sa kanilang paglalakbay. At ang Panginoong Hesus ay still. Anong nagagawa niya? Natutulog. At dumating yung malakas na hangin at bagyo. At ano po nangyari? Ang mga disciples ay natakot.
Ano sabi nila sa Panginoon? Lord, carest thou not that we perish? Alam mo ba, Panginoon, na kami mapapahamak na? At ang sabi ng Panginoon, peace be still. Ano nangyari? Nagkaroon ng malaking pagkakalma yung dagat. At sabi ng mga disciples, wow, what manner of man is this? Even the wind obey him. Tsaka pa lang silang naniwala, dami na nilang milagro na nakita sa Panginoon, ang dami na nilang milagro na naranasan na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, tsaka pa sila magdududa, what manner of man is this? Even the wind obey him. Pero nung dumating yung malaking storm sa kanila, aligaga na sila, di na lang baka tayo mapahamak, baka lamunin na tayo ng dagat, baka tayo malunod na, baka tayo hindi na makahinga. Ginising na nila ang Panginoon, Panginoon, gumising ka, alam mo ba mapapahamak na kami? Siyempre, alam ng Panginoon, Diyos siya eh. At anong sabi ng Panginoon sa kanya? Wala ba kayong pananampalataya? Sometimes ganun yung Kristiyano. Sa dami ng milagro na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay ng mga past, pag dumating yung panibagong storm sa kanyang buhay, nagque-question ulit siya sa Diyos. Nawawala na yung thinking niya na makapangyarihan ng Diyos, nawawala na yung thinking niya na kaya ng Diyos yan, nawawala na yung thinking. Pag dumating na yung problema, dun siya nalulula. Ang laki ng problema ito. Kaya nga, when you're still, you hear the voice of God. Be still and know that I am your God. Kaya nga dito sa verse na ito, ay pilit, pinapaunawa kay Gideon. Nakakayanin niya ang laban. In verse number 10, and I said unto you, I am the Lord your God, fear not the gods of the Amorites. Huwag kang matakot dyan. Basta ang Diyos ay nasa iyo, huwag kang matakot. Pero pag Diyos ay wala na sa iyo, dyan ka matakot. Kapag ang iyong destinasyon ay wala na sa Diyos, dito tayo matatakot. Pero pag sinabi ng Diyos, ito yung safest na lugar, ito yung safest place, wala tayong dapat ikatakot. Pero if wala na tayo doon sa will of God, matakot tayo. Bakit? Tragedy will come. And I said unto you, I am the Lord your God, fear not the gods of Amorites, in whose land ye dwell. But ye have not obeyed my voice. No? Kaya nga in verse number 16, ang sabi ng Bible, and the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Anites as one of men. Kapag pumapatak na sa isipan natin yung overthinking, mga negative thoughts, remember verse 16, surely I will be with thee. Alam natin na ang Diyos ay nandyan. Kaya nga importante, nandyan ang Diyos kung ikaw ay anak ng Diyos. Paano ba maging anak ng Diyos? Kung ikaw ay sasampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. The truths will set us free. Gideon learned to hear God's voice beyond the noise of fear. Salamat sa Panginoon na overcome ni Gideon yung kanyang overthinking. Na dati mas nangunguna sa kanya yung takot, na dati mas nanguna sa kanya yung pangamba, pero sinabi ng Diyos, huwag ka mag-alala. I am with thee. May mga bagay, may mga surprises na parang nalulula tayo, parang sunod-sunod yung mga bagay na nangyayari sa atin. Fear not, I am with thee. Parang wala nang solusyon, pero fear not, I am with thee. Pag walang solusyon, ang Diyos hindi nawawala ng solusyon. Alam niyo yung limitado lamang po, yung ating isip. Ang ating isip ang naglilimit ng kayang gawin ng Diyos. Yung sarili nating isip. Kaya minsan hindi ang kalaban mo yung nakikita mo sa katabi mo eh. Hindi yung kalaban mo ang kalaban mo talaga yung sarili mong isip.
Mahirap pag natalo ka. Hindi mo alam sino natalo, sino nanalo. Mahirap kalaban kasi pag pinabayaan natin na atakihin tayo ng ating mga negatibong kaisipan, sumabog yung mga nerves dyan. At pag sumabog yung nerves dyan, hindi lang isip ang naglalaban, pati yung bibig mo naglalaban na. Alam mo, pumunta ako sa pero mag-isa lang siya. Talaga? Pumunta ka doon? Oo, nahirapan niya. Di ba? Pag hinayaan mo naglalaban yan sa isip mo, next time dito na yan, naglalaban na sila. Meron ka ng mga nakikita na mga hindi namin nakikita. Meron ka ng kausap na hindi namin alam na may kausap si ano, saan? Ay, yung upuan. Oh? Alagaan natin yung ating kaisipan. Huwag nating hayaang bumigay. Tune into God's voice. Number 2, trust God's plan. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Maybe, minsan meron tayong sariling plano. Pero make sure na yung plano na yan ay plano ng Diyos. Ganun lang naman kasimple. How to know the plan of God? Malalaman mo na sa sarili mo, ito bang gagawin ko, plano ba to ng Diyos o hindi plano ng Diyos? Pag hindi plano ng Diyos, kisto. Pag plano ng Diyos, edi go. Pero pag hindi plano ng Diyos, hindi ko kasama ang Diyos dito. At wag nating aasahan na dito sa verse 16, and the Lord said unto thee, surely I will be with thee. Kung hindi natin kasama ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga decision, it is not miraculous, it is very dangerous. Trust God's plan, not our own perspective. Kaya sabi sa Proverbs chapter 3 verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kasi yung sarili natin, may sariling opinion eh. Alam nyo, ang nagkakaisa lang tayo dito sa salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, dedebate na tayo lahat dito. Kasi lahat tayo may sariling perspective eh. Tama naman tong ginawa ko eh. Tama naman tong ginawa ko eh. Sa kabilang banda, mali ang ginawa mo. Mali yan. Ang nagpapakasundo sa Kristiyano ay yung kanyang salita. At malalaman natin sa kanyang salita kung ano yung kanyang plano. Kaya sa bawat plano natin, dapat kasama ang Diyos. Overthinking is often result on relying your own understanding. You rely on your own understanding. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3 verse 6, lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Sa lahat ng iyong dakuin, i-acknowledge mo ang Panginoon. I-acknowledge mo yung kalooban ng Diyos. And He shall direct thy paths. But if you lean on your own understanding, He will not direct your paths. Kaya sa lahat ng desisyon na gagawin ng tao sa kanyang buhay, sa lahat ng kanyang iniisip sa kanyang buhay, dapat laging kasama niya ang Diyos. Paano natin magiging kasama ang Diyos kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos? Don't let worry dominate your mind. Huwag mo hayaan na yung pangamba, yan ang nagdo-dominate sa ating isipan. Bakit? Worry or fear is the absence of faith. Sabi sa Hebrews, without faith, it is impossible to please Him. Minsan nalalaman natin, pinag-pray ko naman ito, bakit di sinasagot? Pinag-pray ko to eh. Pero tanong, yung pray mo ba with faith? O baka after mo mag-pray, nag-question ka ulit. Lord, dalangin ko po na mangyari po itong bagay na ito, Panginoon, in Jesus' name, amen. Para imposible. Humadlang na naman. Sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please Him. Kaya hindi mo makuha-kuha yung pabor ng Diyos dahil absent yung pananampalataya. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga paano lumalakas ang pananampalataya ng Kristiyano kung siya'y patuloy na nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung bawas na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung ating pananampalataya, may mga patlang, nagsisway,
nagwe-wave yung ating pananampalataya sa Diyos. Lumiliit yung tingin natin sa kayang gawin ng Diyos. Kaya nga po, don't let worry dominate your mind. Kapag nalalaman natin sa isip natin, nagdo-dominate na yung worry, anong kinakailangan gawin? Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing. Mga bagay hindi mo naman dapat isipin, iniisip pa rin natin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Don't let worry dominate your mind. Jesus is calling us to stop our anxious thoughts. Tigilan mo yan. Yung simpleng pag-iisip lang ng bagay na hindi magandang mangyayari sa sarili mo, sa iba, sa mga pangyayari, ay hindi dapat. In Matthew chapter 6 verse 31, sabi ng Bible, take no thought for your life. Buksan po natin ang Bible, Matthew chapter 6 verse 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what we shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Huwag mong isipin ang mga bagay na yan. Just pray. Kaya nga tayo nandito sa ating prayer meeting. Bakit? To pray. To pray with faith. Come to Jesus. Sabi ng Bible, Matthew 11:28, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Wala po akong scanner dito para makita kung sino ang mga nabibigatan. Wala tayong ultrasound dito para malaman kung sino yung mayroong malaking problema. Pero sabi na, Panginoon lamang yung nakakakita kung ano yung nasa sa loob natin. Pero anong sabi ng Panginoon? Come unto me. Kung ikaw nahihirapan, lumapit ka sa Diyos. Pero kadalasan, maraming Kristiyano na sila'y nahihirapan, imbis lumapit sa Diyos, una nilang isipin, sino kayang tao ang makakapag-comfort sa akin? Maghahanap ngayon siya ng taong makapag-comfort sa kanya para siya'y masimpatyaan. Walang masama na mayroong tao na ginagamit ng Panginoon, kapatiran na ginagamit ng Panginoon para dyan. Ang masama, kung mas naisip natin yung taong yun kaysa sa Diyos. At naging huling option natin yung Panginoon. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Kaya hindi yung nagiging maayos yung ating pagkilos, hindi nagiging maayos yung ating buhay, sapagkat nag-uumpisa sa ating isipan. Pag magulo ang isipan, magulo ang resulta. Kaya dapat firm yung ating isip. Sino magpapa-firm yan? Hindi rin yung ating sarili. Yung Diyos. Yung Kanyang salita. Pray. And when you pray, believe it. Come unto me, all ye have laden, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon, pagpahingahin mo naman yung iyong isipan at magtiwala ka sa akin. At bibigyan kita ng kapayapaan. Na hindi dumating sa punto ng ating buhay na kung saan tayo nahihirapan sa buhay, doon tayo mas nawawala ng pananampalataya sa Diyos. At doon tayo mas lumalayo sa Diyos. Maaring active ka sa church, pero hindi sukatan na ikaw ay malapit sa Diyos. Maaring nakasuot ka ng necktie, pero hindi sukatan yan para maging basehan na ikaw ay nananalangin araw-araw.
Maring may hawak ang Biblia. Hindi sukatan ang paghawak mo ng Biblia para mapatunayan talaga na malapit ka sa Diyos. Okay, just pray. And when you pray, believe. Pero hindi ibig sabihin, thank you, hindi ibig sabihin, hindi na ako magdadala ng Bible kasi parang kaplastikan na lang yan eh. Parang ano na lang, pag di na ako magninekte kasi parang kaplastikan na lang yan eh. Marumi na yung motibo mo. Kasi kung ikaw talaga ay tunay na ina-apply ang salita ng Diyos, mag-iinit ka sa salita ng Diyos. When you pray, believe it. Alisin mo na yung pag ikaw inanalangin, alisin mo na yung mga pag-iisip na hindi kayang gawin ng Diyos. Remember Moses, nung siya po ay nandun na sa Red Sea, hinahabol na sila ng kanilang kalaban, hindi na nila alam kung saan sila pupunta dahil dagat na. Ang sabi ng Diyos kay Moses, itaas mo ang iyong tungkod. Kung nagpaligoy-ligoy si Moses, ano mangyayari? Anong scientific basis ko? Pag itinaas ko tong tungkod, mahahati itong dagat na to. Ano mga calculations na pag tinaas ko to, mahahati itong dagat na to? Hindi na nagtanong si Moses, kundi tinaas niya yung kanyang dagat, yung kanyang baston. At ano po nangyari? Nahati yung dagat, hindi yung baston yung nahati. Tinaas yung dagat, nahati yung baston. No? When you pray, believe it will happen. Kung meron kang panalangin ngayon, dinulog mo yan kanina dito sa altar, at idudulog mo ulit mamayang gabi sa iyong higaan, alisin na natin yung mga pagdududa. Bago ka mag-pray, basa ka muna ng Bible. At paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. And then panghuli, the last, not only tune in God's voice, and not only trust God's plan, and take action by faith. Take action by faith. Faith without works is dead. Ano po ibig sabihin yan? Hindi yan kaligtasan. The faith will result works, not works and faith to have salvation. Magkaibang bagay po yan. Take action by faith. Kapag tayo'y nanalangin, God will give us wisdom. Hindi ibig sabihin na by faith, titigil tong electric pan na to. By faith. Basta tumigil bigla talaga. Siyempre, papatayin mo. Pupuntahan mo at papatayin yung electric fan. Take action by faith. Anong pinagawa ng Diyos kay Moses? Take action by faith. Itaas mo yung iyong tungkod, ahatiin yan. Gideon, lumaban ka at mananalo ka. Balikan natin kung paano nanalo si Gideon sa kanyang laban against 135,000 over 300. Nung sila'y naglalaban na, nag-instruct na ang Panginoon, nahipan ang trompeta, so lumakas na yung ingay, at basagin yung banga, at andun yung sulo, yung maliwanag. At nung narinig nila yung ingay ng trompeta at nabasag yung mga at nagliwanag, nagkagulo yung kanilang kalaban. At alam nyo, yung kanilang kalaban, sila rin ang naglaban-laban. Namatay sila sa sarili nilang Ganyan ang Diyos eh. Isasalang kanya sa laban na parang hindi mo kaya, para subukin ang iyong pananampalataya. Hindi tayo pinaglalaruan ng Diyos. Tinetest niya yung ating pananampalataya. Take an action by faith.
When you are with the Lord, you are safe. Pag ikaw may pananampalataya sa Diyos, safe ka. Fear thou not, for I am with thee. Be not be dismayed. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse number 10. Huwag tayong matatakot. Fear is the absence of faith. And faith, when you have faith, the fear is absent. Obey, even if the method seems strange. Maraming inuutos ang Diyos sa atin na parang strange sa ating kaisipan. Bakit ko gagawin yan? Pag ginawa ko ba yan, paano mangyayari yun? Ang sabi ng Panginoon, obey, sundin mo lang. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos, ititas yung pananampalataya, subukan mo lang. And see what God can do. Bakit po? Ano sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8? Saan po natin ating Bible? Isaiah chapter 55. Verse 8. Sabi po ng Bible, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Yung iyong kaisipan, hindi yan ang kaisipan na meron ng Diyos. Dahil yung iniisip mo, mas higit pa yung kayang gawin ng Diyos. Ang ating kaisipan ay limitado. Ang ating kaisipan ay hindi natin alam kung saan hanggang saan lang. Basta limitado. Merong level hanggang saan lang siya. Pero yung isip ng Diyos, higit sa ating iniisip. Yung method ng Diyos kay Gideon para siya'y manalo, iba. Siguro yung kaisipan ni Gideon, paano kaya mananalo ng sandata namin? Sulo, banga, at trompeta. Pero, trust God. Fear not, I am be with thee. Maraming minsan question sa ating isip, paano kaya mangyari to? Ganyan, ganyan. May sitwasyon akong ganito, tapos ganito, napaka-komplikado ng mga nangyayari sa aking buhay. Fear not, for I am with thee. Gawin lang natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Ano ba yung mga pinapagawa ng Diyos? Be faithful in our prayer life. When you pray, you are talking to God. When you read your Bible, God is talking to you. Pero minsan tayo, hindi tayo nananalangin sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng paraan para kausapin mo siya. Masyado na tayong aligaga sa mga bagay. Sabi ng Panginoon, mukhang hindi na nagpipray ito. Mukhang hindi na siya nagbabasa ng Bible. Gagawa ulit ang Diyos ng paraan para kausapin mo siya. Salamat sa Panginoon. Kasi kahit anong mangyari, gumagawa siya ng paraan para kausapin mo siya. Yung mga nararanasan natin ngayon, mga storms sa buhay natin, maaari yan yung paraan ng Diyos para kausapin natin siya. Baka matagal mo nang hindi kinakausap ang Diyos at baka namimiss ka na ng Diyos. Remember to fight our mind, overthinking mind. Sabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang Diyos lamang ang kayang magpalakas sa atin. Ang Diyos lamang ang kayang magpatatag sa atin. Kaya kapag mayroong mga pangamba sa ating isipan, lapit tayo dun sa may-ari ng lahat. Yun ang Diyos. Don't let your mind
be consumed with worry about tomorrow. Huwag mo hayaan. Bata mo pa, overthinker ka na. Iniisip mo yung problem nyo sa math. Iniisip nyo yung sasagutan mo sa English. Iisipin ko noon, kukopyahin ko lang yan. Ang dami mga overthinker ng mga estudyante. Di ko sinabing mangopya kayo bukas. Sino sa inyo hindi nakaranas mangopya, mga estudyante? Tingnan nyo na. Ay, baka ikaw yung nagpapakopya. Meron talagang source minsan eh. Sagot ng isa, sagot ng lahat. Di dapat niisip yan. Minsan sa school, mga estudyante, naghahanap ka ng karamay, di ba? Naku, wala. Overthinker ka eh. Wala akong assignment gawa. Tapos, pag nakita mo yung klase mo, uy, nagawa mo to? Hindi. Ako rin eh. Masaya ka na ulit. Di ba? Yung overthinking mo, tapos Sino dito may assignment? Sabi ng teacher. Wala po, ma'am. Nag-walk out yung teacher nyo. Huwag nyo gagawin yun, mga estudyante. Pag pinagawa sa inyo, gawin nyo na. May mga teachers kasi tayo dito. Kaya mga bata pa lang, minsan, hindi po biro ito, no? Bata pa lang, overthinker na. Bakit? Sabi ng magulang, hindi ko man tinuro sa kanya yan Bakit ganyan ang ugali niyan? Sino ba kausap niyan madalas? At ano yung kaharap niyang madalas? Yung kanyang cellphone, pwedeng turuan yan. Maraming ituturo yung gadgets sa mga bata na magugulat tayo. Bakit ganito ugali nito? Hindi ko naman siya tinuruan ng ganyan. Pero mayroong ibang nagturo. No? Kaya nga, yung bata pa lamang, ititrain na natin paano ma-overcome yung kanilang thinking, yung overthinking nila. Turuan natin sila manalangin pagtiwala sa Panginoon. Kaya nga hindi lang sa mga adults pinapaliwanag yung pananampalataya, even sa mga bata, pinapaliwanag natin yung pananampalataya. Ilang percentage ng kabataan ngayon ang nag-iisip ng harmful sa kanilang sarili? Thank God merong simbahan. Thank God merong Sunday school. Last time merong kaming may project sa Children's Department. Sabi ko ang word of the day natin, word of the week natin ay opo, masusunod po. Ano yun, JL? Opo, masusunod po. Ano mga utos sa inyo ng inyong magulang? Sabi niya, opo, masusunod po. At the next Sunday naman, ang word of the week natin, opo, maghuhugas na po ako ng pinggan. Kaya pala sabi ni Ate Giselle, nagulat daw siya, biglang si Jebiel kinuha lahat ng pinggan, tapos nugasan. Sabi ko, effective At lahat ng gumagawa niyan, meron silang premyo. Meron silang premyo. Except kay AJ. Kasi wala na siya dun eh. No? Ano pang nais nating i-emphasize dito sa bagay na ito? Na yung kaisipan ng mga bata ay ma-develop sa pananampalataya. Na bata pa lang sila, hindi na sila mangangamba. Kasi pabata na ng pabata ngayon eh. Ang mga nag-overthink, bata pa lang, depressed na. Bata pala, stress na. Hindi na ko laruan niya, na-stress na. Wala akong laruan. Na-stress yung bata. Nagkaroon ng depression. Ang bira, bata pa. Kaya merong simbahan na nagtitrain sa mga bata. Kaya salamat sa mga kanilang mga guro na nagtsatsaga. Huwag kayong magsawa. I-feed nyo sa kanila yung mga positive thoughts. Huwag nyo silang i-feed ng mga negative thoughts. Huwag nyo sila i-build up sa takot. Sige ka, pag pumunta ka dyan, may ano dyan. Ayoko na. Kasi ganun nangyari sa akin ng bata ako eh. Binilda pa sa takot eh. 3 years old pa lang ako. Biglang merong poste dyan, tapos yung isang full-time worker, nakamaskara ng nakakatakot. Natakot ako. Umiyak, actually hindi po ako umiyak nun eh. Namutla.
Tapos, sabi ni Papa, parang namumutla ka, nakatulala ka. Ano nangyari sa'yo? Tinakot ako doon eh. Pinuntahan niya. Huwag niyo takutin yung bata. No? Kaya nga, salamat merong Sunday school na kung saan tinuturuan at binibuild yung kanilang isipan na magtiwala sa Diyos. Paglaki niyan, develop yung kanilang kaisipan. Kapag develop yung kanilang kaisipan, develop yung kanilang pananampalataya, magre-reflect yan sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Kaya maraming kabataan lumaki sa church, lumaki sa Sunday school. Pagdating nila ng pagtanda, nawawala. Bakit? Nagkaroon ng ibang kaisipan. Bakit? May ibang nag-fed sa kanyang kaisipan. Kaya nga, tune into God's voice. Trust His plan and take action by faith. Alisin na natin yung overthinking natin. Amen, JL? Alisin mo na yung overthinking, ha? Huwag mo na isipin na lumalakad yung buwan. No? At sa atin naman, mga nasa middle ng edad, no? Ang overthinking at ang stress ay magmamanifest sa atin mismo. Pag ikaw ay sasina, immune system mo. Pag ikaw ay overthinker, pag humina immune system mo, madali kang dapuan ng kung ano-ano. Kailangan labanan natin. Ang pinakagamot sa stress, hindi lang yung stress tab. No, bagamat may umiinom ng stress tab. Si mama umiinom ng stress tab. Hindi ako against sa stress tab. Ang sagot sa stress ay sagip. Joke lang. Ang sagot sa stress, salita ng Diyos. Wala nang iba. Kapag ikaw ay may salita ng Diyos, at yan yung palagi nagfe-fed sa utak mo, magmamanifest din yung pananampalataya. At pag nagmanifest yung pananampalataya na meron tayo, magmamanifest yung pananampalataya into action. Mapaglalabanan natin yung overthinking. Ngayon, may overthinking na naman ang bawat isa. Bakit? July 30 na eh. Pag July 30 na, overthinking na. Mas malaki yung bayarin kaysa sa sahod. Wag nating i-end sa katapusan ng buwan yung ating kaisipan. No, i-extend natin sa kayang gawin ng Diyos sa atin. God can overcome your overthinking. By what? By tuning into God's voice, like preaching the Word of God, devotion, Bible reading, trust His plan. Yung mga plano niya, sundin natin. Huwag tayong mag-against sa plano ng Diyos. And take action by faith. And we will overcome overthinking. At kung meron ng kapatiran na nag-overthink, i-encourage natin yung kapatiran na nag-overthink na magtiwala sa Panginoon at ipanalangin ang mga kapatiran na yan. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na pinagkaloob